Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Oh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin po ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. So yun na nga bali sa mga nakapanood kanina sa Blue Ribbon Committee sa Senado, di ba nakakatuwa kahit paano man lang sa wakas itong si Orly Regala Gutisa ay napangalanan na niya sa wakas, or ibig ko sabihin meron na at least maliban sa kay Diskaya ito isa to si Orly Regala Gutisa na talagang nag-mention nagbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez ni Tambaloslos. Kaya dahil sa ganitong expose testimony, sinumpaang salaysay ni Orly Regala Gutisa, kaya ang NBI ay nagrekomendang pakasuhan or kasuhan itong si Martin Romualdez at ang kanyang mga kasamahan sa nadawit sa mga ghost flood control projects. So nakatuwa lang and yun na nga, kaya Bato de la Rosa naman, kanina dinig niyo naman sa pinakaunang parte ng video na magpasa nga siya ng batas death penalty. So malaki ang tulong ho talaga nun para malisin. Sabi ng mama so kung sakaling mayroong death penalty, mukhang hindi niya magawang magnakaw, mangurakot. So yun po yun. Sa totoo lang nakakalungkot sa Pilipinas kasi nga dahil sa batas natin na hindi naman talaga masasagasaan ang mga mayayaman, kundi mga mahihirap lang. So pangit talaga yung sistema natin sa Pilipinas. Mantakin nyo ang sa pagkakaalam ko, nasa 100 million. Kailangan aabot ng 100 million ang makurakot bago ikaw makasuhan ng plunder or graft and corruption. Diba? Samantalang sa kay BP Sara Duterte, meron siyang suggestion or meron siyang plano na kung siya ang maging presidente ay babaan niya ang limit for example, 'di ba 100 million ang kailangan umabot sa ganung halaga para makasuhan, or kailangan umabot sa ganung halaga 100 million ang iyong nanakaw para ka makasuhan ng plunder or graft and corruption. So kay BP Sara babaan niya siguro. Hindi naman nasabi kung anong numero wala siyang nasabing figure, pero siguro mas maganda gawin nating 100,000 pesos pag aabot doon pwede ka nang makasuhan ng plunder. Mas maganda nga bitay yung kay Bato de la Rosa kay Sin Batorni ang susundin may dalawa bababaan yung minimum na makurakot para bitayin na, hindi na kailangan. Tsaka yung bitay maganda yung public hanging, yung sa plaza, yung manonood ang mga taong bayan, hindi yung sa live telecast lang. Kasi very satisfying. Kasi kahit paano tayong mga Pilipino naghihirap, papakahirap, nagtsatsaga sa mga public hospital na walang mga pasilidad, walang mga kagamitan, kaya to the point na mamamatay na lang, diba? So at least man lang kumbaga sa mga panahon na meron tayong nakikitang mga public official na napapublic hanging sa plaza, kahit paano parang justice serve para sa atin ng mga pinagnakawang mga taong bayan. So ano pa ba ang mga good news So itong si ngayon, hindi ko alam kung kayo natutuwa, pero parang gusto ko tong ginawa ni Boyeng Remulla ngayon na freeze ang asset ni senator, yung mga nadawit ng mga senador, at saka si Saldico
Si Saldico naman, wala, drama lang yan talaga, no? Kunyari, naka-freeze yung kanyang mga assets, pero ando na yan, ginagamit niya ni, kumbaga, kay BBM or maaaring kay Martin Romualdez, no? So, ipapa-freeze yung assets nitong si Nancy Binay, sino pa yun yung mga nabanggit, marami, no? So, sila Chis Escudero. So, okay yun, maganda yun. Kumbaga parang balagbagan na, no? Rambulan na. Kasi siyempre yung mga senador na yan, di naman yun sila papayag na basta na sila apihin. Tsaka yung mga dating senador yan, Nancy Binay, hindi na siya senador ngayon, naging siya, mayor na siya ng Makati. So siyempre balagbagan, rambulan. Hindi yan papayag yung mga yan na basta-basta na lang silang aapihin, no? Kung totoo man na wala silang kasalanan, hindi siguro sila papayag na basta na lang na pagtripan itong administrasyon. Siyempre administrasyon yan, no? Gawa nung si Boyeng Remulla, sanggang dikit yan ni BBM, no? Si may mga bali-balita sabi-sabi nga na kabatak. Kabatak daw. Kabatak means parang classmate, no? Sa kanilang tawag nito, yung parang bisyo. Kabisyo daw ni BBM itong si Remulla. Parang tumitira din ng mga hindi magandang mga elemento, ganon, or mga substances. So nakatuwa lang, no, na ito nga, kahit pa anong pilit na pagtatakip nitong mga senador, ibig sabihin nila Soto, Lacson at ng mga taga-kongreso sa mga tunay na salarin, talagang pilit yata talagang parang mabulgar, no, mabisto, lahat ma-expose, no. So maisiwalat, ma-reveal sa public itong mga pangalan ng mga nasa likod talaga. Alam naman talaga natin na it's BBM, number 1, no? Siya talaga pinaka-mastermind, siya yung pinaka-lord of the corruption, no? Tapos pangalawa, yung kanyang pinaka-sidekick or pinaka-right hand, si Martin Romualdez, at saka yung pinaka-left hand naman ay si Lisa Tanas, nung tawagin ng iba, no? Lisa Tanas kasi nga sa daig pa daw ang Satanas ni Lisa Tanas, kaya Lisa Tanas. So yun yung kanya pinaka-mastermind, pinaka-Diyos, no, ng kakurakutan ay si BBM, tapos right hand niya sa kakurakutan naman ay si Martin Romualdez, or sabi natin parang alter ego. Tapos si Lisa Marcos naman ang kanyang katuwang, no, sa pagiging kurakot. Siyempre yan, parang advisor. So nakatuwa lang na maraming ganap ngayong araw, like yun ang nakatuwa. Good news, no? Yung ating VP Sara Duterte yan, lang muna siya, pahinga muna siya dyan, chill lang muna. Kasi meron pa siyang kakaraping mga laban, no? By 2026 yata, next year is magkakaroon siya ng ulit na impeachment. Mabubuksan ulit yun. So, good, need niyang magpahinga, i-preserve, no, ang kanyang energy. Tsaka mga brain cells, ano man dapat niya i-preserve. At siyempre mag-ingat muna siya, no? So, bahala na sila Marcolita, sila Bato, no? Membro ng Blue Ribbon Committee sa Senado. And yan na nga, basta dasal, no, mga Pilipino tayo, dasal ng dasal, no. Wala tayong ibang magawa talaga sa panahon ngayon. Sobrang lupit ng ating administrasyon, no? Mga low bender, no? Talagang babaliin ang batas para daw sa ikasisiyan ng taong bayan, pero hindi naman yun, low bender sila, ibibend yung law para sa kanilang benepisyo ng mga kurakot, ganid.